Ah, so nabanggit mo pastor na ano na kapag ka napukaw na yung kalooban ng mga tao patungkol sa pag-interest dito sa Ark of the Covenant, ano yung mga posibilidad na mangyayari sa atin? Yan. So, ito po yung ano, umpisa na po na ano, na iaangat na po tayo ng Panginoon dito sa ako na to. Kasi Oo. pangako po ng Diyos na ano, kaya nga po tayo ah, ang sabi ko sa ng Panginoon, kaya po pinahalagaan po sa akin yung Ark of the Covenant. Oo. Pamagitan po niya. Kasi marami po nagkaka-interest. Oo. Matagal na po nawawala ito. Okay. Matagal na nawawala. Oo. Maski po yung ibang mga propeta po, Oo. kung tutuusin, dapat alam po nila. Oo. Oo. Pero wala pong lumalabas. Oo. Ngayon lang. Kasi Oo. po, hindi ko po pwedeng ipagdamot po ito kasi, hindi ko po pwedeng ipagdamot at ilihim. Kasi alam ko na po ito, marahas ang mangyayari. Daranas ng karahasan. Opo, kasi pag-iinteresan po ng marami ang Ark of the Covenant. Sa palagay mo, bakit maraming mag-i-interest dyan? Anong dahilan? Kasi po, alam po nila na ang Ark of the Covenant, so, maski buong bansa, pwede nang bilihin ito kapag ito nakuha. Kaso po, hindi po nila mahawakan. Oo. Kasi po, bawat hahawak niya mamamatay. Oo. Kaya, yan po sinasamba. Oo. Yan po yung yan po talaga sinasamba ng mga tunay na anak ng Panginoon. Oo. Kaya, Ngayon, ano yung kinalaman ni Moises? Kasi siya yung inatasan eh. Si Propeta Moises, di ba? Apo. Siya yung inatasan ng Panginoon para gawain itong Ark of the Covenant na ito. Doon sa batay sa nakita mo, ano yung gampanin ni Moises? ito po ay, ang gampanin po ni Moises dito dahil siya po ang pinagsimulan po nito. Oo. Para sambahin ng mga tao kasi po inutos ng Panginoon sa kanya. Okay. Oo. Para po gawin ito, pero ang kaban ng tipan andun po lahat. Kaya po ito yung talaga, pinaka makapangyarihan sa lahat. Oh, ano yung ibig sabihin na nandun ang lahat? Yung pong kaban ng tipan andun po. Okay. Pati po yung ng Panginoon, holy talaga, holy. Oo, oo. Banal talaga. Yung kabanalan ng Kabanalan Panginoon. po ng Panginoon andiyan sa kaban ng ng ano na yan. Oo. Ng Ark of the Covenant na yan. Oo. So, encourage ko lang po sa lahat ng mga nag-i-interest po nito. At hindi manampalataya. Huwag na po ninyong pag-interesan nito. Ibalik na po natin kung dito ilalabas na, at ibalik na po natin sa dapat kalalagyan ng Ark of the Covenant. Oo. Huwag na po natin pag-interesan. Kasi totoo po itong pinakamahal na kayamanan sa lahat. Oo. Pero hindi, ang makakahawak lang po nito yung banal. Oo. Oo. Banal na tao. Oo. At si Moises po ang gumawa nito. Kaya si Moises, siya po yung kasama ko po sa ngayon na nag-aano po nito. Kaya lang po parang hindi po mawala sa paningin ko po yung Ark of the Covenant na to. Binigyan po ako ng Panginoon ng isang paningin na dapat tumatagos po doon. Alam niyo po kung nakaalalay pa rin po rito si Moises. Oo. Kasi sila po, bago po kasi magwakas ang mundong ito, lalabas po itong dalawang ito. Sino yung dalawa na yon? Si Moises at saka po si Propeta Elias. Okay. Sila po ang lalabas sa magiging katulong po para sa Ark of the Covenant na ito. Oo. Kaya, encourage ko lang po, dapat ang mga dugong bughaw talaga ang magiging magandang hubaran sa mundong ito. Para hindi lang po talaga, hindi po maano sa atin ng Panginoon. Kasi kayo po talaga ang pinaka sa Panginoon. Nasa kaharian po ng dugong bughaw. Kung saan po namatay lahat ang mga dugong bughaw na inalipin nung araw. Oo. Andyan po ang Ark of the Covenant. Oo. Andyan po talaga ang bali po diyan po lahat ibinaon yung mga ninuno ng mga Ark of the Dugong bughaw. dugong bughaw. Oo. So marami pong pinatay para diyan. Okay.
batay dun sa ano sa pagkakasalaysay mo, no? Sinabi mo na ang Ark of the Covenant ay nakuha ng mga hari ng dugong bughaw. Tama ba? Opo. O Maharlika. Ngayon, ano yung mga kasamang naibaon ng Ark of the Covenant? Ito ba'y nag-iisa lang na isa lang kasangkapan o may mga kasama pang iba? Marami po. Oo. Marami. Oo. Tulad po nung binigay po sa inyo, Pastor. Oo. Yung yung libro ng karunungan Okay. na binigay po sa inyo. Marami pa po. Mga barbar na wala pong wala pong mapaglalagyan na kayamanan. Okay. So isang uri ng kayamanang walang mapagsisidlan, ano? Opo. Sa dami. So ito isang halimbawa, yung mga halimbawa na tinuturing sa mundong ito, yung mga kayamanan, mga bara-barang ginto at saka mga hinulmang mga kasangkapan na yari sa ginto, tama ba? Opo. Okay. So at saka mga mamahaling hiyas o bato. So yun yung mga yun yung mga kasi ikaw ang talagang higit na nakagalugad eh. Kasi Opo. kumbaga sa akin, oo, nakita ko rin nga yung mga kayamanan na yan, pero hindi ko mismo actually masasabing nakita ko yung Ark of the Covenant, kundi yung gilid noon Opo. na kung saan yung aklat dahil nung maglakbay tayo noon ay lubang napakabilis ng galaw natin nung tayo naglalakbay. So, and I can say na ako'y sumasang-ayon kasi nakita ko rin yun. Kumbaga itong pag-interview na ito ay bilang patuto kasi hindi naman kita masasabing makakasama sa lahat ng panahon at lalo na pagka nakipagkita ako sa mga pinuno, mga opisyal na mga ilungot, at least meron tayong maibabaong patunay na tayo ay nagkausap bilang pang patibay dun sa sinasabi nilang researcher na pastor na yon, di ba? And naniniwala ako na maaaring yung pastor na yon, batay hindi gusto ko ring alamin kung sino may binabanggit na pastor ni Pastor Sakdal, gusto kong alamin kung itong pinag-uusapan natin ay talagang may kaugnayan o may pagkakapareho doon sa sinasabi ng pastor na yon. At nagiging interesado ako kung bakit, kasi gusto ko malaman saan niya kinuha yung research. Ito ba'y ginawa ng isang propeta o isinulat ng isang manunulat na may kinalaman doon sa itong ang pinaghahanap na ito na nasabing Ark of the Covenant. Okay, magandang umaga sa iyo, Pastor Ruel Ordonio, no? Maraming salamat sa iyong pagpapaunlak sa itong ating umagang ito na binigyan tayo ng Panginoon na ito'y petsa 12 na yata ng December 2012. Okay. So maraming salamat, Pastor Ruel. Pagpalain tayo ng Panginoon. Amen.